Sa dinner table, nakikihalo sa usapan kaya hindi mahahalatang pinakikiramdaman ni Luana ang tahimik at bihira lang kung magsalitang si Aaron. Hindi kasi sinasadyang nagkatapat ang kanilang inuupuan. Ikinapula niya nang minsang mag-angat ng tingin at mahuli niyang tinititigan siya ng lalaki. Napayuko siya nang hindi matagalan ang matiim na pagkakatitig nito. Si Meryl na sa tabi niya napaupo ang siyang nagmomonopolyo ng usapan. Mga pambatang kwento na kunway interesado naman siyang nakikinig. Kapansin-pansin din ang extra attention na ibinibigay ng mag-asawang Ronald at Minerva para sa bata. Lalo na si Ronald na malimit magtanong kung ano at alin ang gustong kainin nito. Nasa sala na sila ng lihim na ipinagpasalamat ni Luana ang walang malay na paghihikap at pagkamot ng ulo ni Meryl. Naging excuse iyon para makapagpaalam siya at makaalis sa lugar na kung saan naroon ang intimidating presence ni Aaron. It's time to go to bed, Meryl. Mahina niyang bulong dito. Nasa mukha ang paghingi ng paumanhin ng muling humarap sa tatlo. Ipagpaumanhin ninyo. Iaakyat ko na sa kwarto ang anak ko. Inaantok na. Kasi muli siyang yumuko at naglalambing na anak. You're too heavy na iya. Madalas niyang sabihin dito tuwing naglalambing na magpakalong si Meryl. Aktong aalalayan niya sa pagtayo ang anak nang halos ikatalo niya ang boses mula sa likuran. Allow me. Si Aaron nakatiing bagang. Seryosong-seryoso ang mukha. Oh no, thanks but I can manage. Naisagot niya nang makabawi sa kabiglaan. Nawalang saysay ang pagtutol niya nang parang walang narinig na kinalong ni Aaron. Ang bata ngayon ay nakapikit na. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod na magpatiuna ito sa pag-akyat ng hagdan. Third room to the left, pahabol na salita ni Minerva. Tinutukoy ang silid ni Meryl. Kapwa nakatilikod kaya di nila napansin ang pagtitingi ng may halong pagtataka ng mag-asawa. Nanatiling walang kibo si Luana kahit nang marating na nila ang kwarto ni Meryl. Lumayo sa kama si Aaron nang maibaba si Meryl doon. Habang binibihisan ng anak, pinakikiramdaman ni Luana ang lalaking nasa likuran at tahimik lang na nagmamasid sa ginagawa niya. Ang buong akala niya ay lalabas na ng silid si Aaron matapos mailabag ng kama si Meryl. Motherhood suits you. I could tell that you're very good at it. Seryosong nga. Tono nito sa pananalita. Thank you. Hindi mahahalata ang nervous na nararamdaman ni Luana. Isang nakabibinging katahimikan. Why didn't you tell her anything about her father? Matigas ang tinig ni Aaron na bumasag sa katahimikan. Nanatiling walang kibo si Luana. I wonder why she didn't even know me. Meryl ang pangalan ng anak ko. Napikon siya dahil sa nakaka-insultong pananalita ng lalaki. Sinasadya talaga nitong huwag banggitin ang pangalan ni Meryl at hindi naman kailangang makilala ka pa niya. Why not? Because you're not her father. Napaharap siya dito. Nakitang saglit na nagdilim ang mukha ng lalaki. Oh really? Nakaka-insultong ngumiti ito. Ipinamulsa ang dalawang kamay sa bulsa ng pantalon. So using a different tune now. Agad niyang nakuha ang ibig sabihin ng huling tinura ng lalaki. Hindi ko kailanman sinabing ikaw ang ama ng anak ko. Oh come on Luana. Huwag na tayong maglokohan pa. Napapailang ito. We both know na balak mo talagang ipaako sa akin o ng anak ng iba. No. Kundi niya napigil ang sariling malamang na naisigaw niya ang denial na iyon. God knows wala akong intensyong gawin sa iyo yun, Aaron. Halos bilang niya. No, muli ay nakaka-insultong ngiting ito. You know if you only played your right cards back then, baka sakaling nagbago pa ang isip ko. Sumulya pa muna ang lalaki sa nakahigang si Meryl. She's a lovely child. Hindi mahirap tanggapin. Muling tumingin sa kanya. But it's too late now for anything that happened and to think, yes, it's too late now. Kaagad niyang pagsang-ayon. So will you please get out of this room now? Mabilis niyang tinungo ang pinto. Binuksan niya at iminuwestra ang kamay palabas. Bagya siyang umurong padikit sa pinto nang magsimulang humakbang palapit sa kanya ang lalaki. Ang ipinagtataka ko lang, bakit hindi ka pinanagutan ni Frank? Mahinang wika ni Aaron. Ngayon ay isang dangkal na lang ang pagitan nilang dalawa. Hindi ka nga pala pwedeng panagutan ng lalaking iyon. Hinawakan ito ang pisngi niya. Too bad for him. Iwinaksi ni Luana ang kamay na yun. Pwede ba? Lumabas ka na sa kwartong to. In a minute, napapitlag siya nang hawakan siya sa bewang ni Aaron. I want to discover something first. Pabiglang kinabig siya ng payakap na lalaki. Saglit na nawala sa sarili si Luana nang ikulong siya sa matitupunong bisig ng lalaki. Pakiramdam niya lumulutang siya sa alapaap nang simulang hadkan siya nito sa labi. Kaya ito naman lagi ang nararamdaman niya tuwing kukulong siya ni Aaron sa mga bisig nito. Matagal ang mga sandaling iyon. Sakalang medyo natauhan si Luana nang maging pangas na ang labi ni Aaron na nagpipilit ibuka ang bibig niya.
Inilayo niya ang labi at nagpilit na kumawala sa pagkakayakap nito. Humihingal kapwa ng bitiwan siya ng lalaki. Walang nangas magsalita sa kanilang dalawa. Napayuko siya nang hindi matagalan ng magtatanong ng mga titig nito hanggang sa naring na lamang niyang papalayong hakbang ng lalaki. Pagkasara ng pinto ng silid ng anak ay parang nanghihinang napasandal si Luana sa likod niyon. Gustong-gusto niyang umuyak ngunit walang luhang pumatak sa mga mata niya. Hindi ba't isinumpa na niya sa sarili noon na hindi na magsasayang pa ng luha para sa lalaki? Matigas ang puso ni Aaron. Napakahirap abutin ng damdamin. Simula't simula pa lamang ay tumututol na ang isip niyang ibigin ito. Ngunit nasunod pa rin ang puso. Nagpatangay sa bulag na damdaming umalipin sa kanya sa mahabang panahon. At ngayon sa muli nilang pagkikita ni Aaron, napatunayan niya sa sariling lumipas naman ang maraming taon. Hindi mababawasan ang damdamin niya para sa kaisa-isang lalaking pinagukulan ng pagmamahal. Nakabilanggo pa rin ang puso niya para dito. Malalim na ang gabi, tahimik na ang buong paligid, ngunit mulaga pa ang mga mata ni Luana. Ngayon ay nakahiga siya sa kama sa sariling silid. Wala siyang narinig na ugong ng papalayong sasakyan kanina, kaya nakatitiyak siyang sa bahay na ito nagpalipas ng gabi si Aaron. Hindi nagpatulog sa kanya ang kamalayang nasa iisang bubong lamang sila ngayon ng lalaki. Sa pagkakataong ito, hindi na rin napigilan ang sariling balikan sa isip ng mga pangyayari sa nakaraan na gusto na sana niyang ibaon sa limot. Kung isasalin sa kwento, maganda sana ang naging simula nila ni Aaron. Magandang istorya ng pag-ibig, nakapanghihinayang na sa isang masakit na paghihiwalay lang nagwakas. Oh, I really couldn't believe this. Paradise sa likod ng bundok. Nagtutuwing ang mga mata ni Prudence sa pagmamasid sa napakagandang palikod. O di naniwala ka na. Aayaw-ayaw ka pang sumama dito. Nagmamalaki ang tono ni Cheska. Nilingon ang katabing si Luana. What about you, dear? Any comment about our place? Wala akong masabi. Nangingiti si Luana. Para yatang gusto kong manghinayang na ngayon lang tayo nakarating dito, Luana. Muling pagsasalita ni Prudence. Ang totoo, matagal na nilang plano ang magpunta sa Pangasinan, ang probinsyang sumasakop sa lugar na madalas na ipagmalaki ni Cheska. Ngayon lang natuloy ang balak na yun, isang araw pagkaraan ng graduation day nila. Kahapon naganap ang pagtatapos nila mula sa mataas na paaralan. Huling araw din nila sa Holy Trinity School, isang eksklusibong paaralan para lamang sa kababaihan. Hindi na nga maipinta ang mukha ni Prudence kaninang nasa daan sila. Disappointed talaga ang sampunging babae sa mga daang tinahak nila. Isinipin mong pinilit lamang nila itong sumama. Para lang masira ang grupo nilang tatlo. Sino man kasi ang mag-aakalang sa likod pala ng makitid at maalikabok na daan ay ang mataas na gate na may nakaarkong karatulang Welcome to Hacienda Lacson. Ang Hacienda Lacson ay pag-aari ng namatay na unang asawa ng mami ni Cheska. Nasasakop ang Hacienda Lacson ng isa sa pinakadulong bayan ng Pangasinan Province. Napapaligiran ng bayang iyon ng mga nagtataasang bundok ng norte. Hindi nga lamang nagyayabang si Cheska. Tunay na maganda nga at napakapasarap ng pakiramdam na animoy golf country club. Nakapaligiran na madalas nitong ikwento. Pamula sa gate ay simentado na ang kapalaparang kalsada. Sa bukana pa lang ay namamasdan na ang magandang tanawin. Mistulang napakalawak na parke ang paligid. Natatamaan ang bermuda sa mga lupang hindi nadadaanan ng sasakyan. Kapansin-pansin ng mga nagtataasang pine tree na sinadya ang pagkakahanin sa gilid ng daan. Tahimik at ugong lang ng sasakyang sumundo sa kanila ang maririnig. May kahabaan din ang dahang tinahak nila mula main gate, papasok sa isa pa ring bakuran kung saan naman naroon ang malaking bahay bakasyonan. Ayon kay Cheska, nang mabiyuda sa unang asawa ang kanyang mami at mapangsawa ang kanyang daddy, bihira na lang daw mapasyal ang bahay na itinuturing na lang na rest house ng pamilya. Ganun pa man, napanatili pa rin ang ganda at pag-aalaga sa malaking lupain ng mga Lacson. Ang half-brother ni Cheska, ang nag-iisang anak ng mami niya sa unang asawa, ay pinamanahan ng halos lahat ng ari-arian ng namatay na ama, ay siyang nagtalaga ng ilang tauhang magmimintina ng lugar na iyon. Ayon pa rin kay Cheska, kakapagtapos pa lang ng half-brother niya sa kursong civil engineering. Sa ikatlong araw ng pamamalagi nila sa Hacienda Lacson, napagkaisa nilang tatlo ang mga barbecue parties binang swimming pool sa harapan ng bahay. Umagang-umaga pa lang ay nagpahanda na si Cheska ng mga picnic foods at inilabas iyon sa garden table na nasa poolside. May karaoke system pa dahil mahilig kumanta ang trying hard na si Prudence. O bakit hindi ka pabihis? Sumilip si Prudence sa nakabukas na pinto ng silid ni Luana. Pagkung ay pumasok na iyon sa loob,
Napangungisnes nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Luana. Napakaikling short ang nagdi-display ng makinis at maputing hita nito sa suot ng dalaga. Tinarnuhan niyo ng sleeveless hanging blouse. No comment. Tanong nito sabay nagpaikot-ikot sa gitna ng kwarto. No comment. Nagkibit lang siya ng balikat. Ipinagpatuloy ang paghahagilap sa closet ng may susuot mula sa ilang damit na dalaman niya. Need my help? Muling tanong ni Prudence. Oh no, just go away para makapagbihis na rin ako. Okay, nasa pinto na uli ng muling magsalita. Basta walang sisira sa usapan. May nakalaang parusa sa magiging killjoy. Pagbabanta ng dalaga. Wear the most revealing dress you ever have. Remember, solo natin ang daigdig ngayon. Walang makakakita at masasyak sa pagwawala natin. Minsan lang natin gagawin ito, diba? Kumindat pa muna ito bago lumabas ng kwarto. Why not? Tanong niya sa sarili. Tulad nga ng sinabi ni Prudence, minsan lang naman nilang gagawin ang magsuot ng sexing damit. Nang makapamili ng isusuot ay napangiti si Luana. Siyang-siya habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Ngayon sigurado na siyang hindi siya tatawaging killjoy ng mga kaibigan. Ayaw rin yata niyang ma-out of place sa dalawa. Revealing din naman ang suot ko, diba? Pangiting tanong niya sa sarili. Ilang beses nagpaikot-ikot sa harap ng salamin. Black tube top na nagdi-display sa itaas na bahagi ng dibdibang suot niya. Itinakay na yun sa napaka-clearing mo ang short na nagpapakita naman sa mahubong niyang hita at binti. Inilugar rin niya ang lampas balikat na buhok. Ang kalahating bahagi niya ay tumatabing ng bahagya sa kalahating bahagi ng hugis puso niyang mukha. Hindi aware si Luana na napaka-seductive ng dating niya ngayon. Nagkatawanan ng tatlong babae nang magkita-kita sa tabi ng swimming pool. Daig pa raw nila ang mga hospitality girl o pick-up girls dahil sa mga sexing suot nila ngayon. Mabuti na lang at walang makakakita sa kanila. Pinag-day off ni Cheska ang mag-asawang katiwala sa bahay, pati na rin ang ilang lalaking trabahador sa asyenda. Hindi yata nagpatalbog si Cheska sa suot na pulang swimsuit na pinatungan ng itim na cycling shorts.